Wala pang napapadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipatawag bilang resource person si Senator Christopher Bongo. Ito ang nilinaw ng ICI kasunod ng social media post ni dating Senator Antonio Trillanes IV na inimbitahan na ng komisyon ng senador, ngunit tumanggi umano itong pumunta kung hindi kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga isinumeteng dokumento ng dating senador, kundi bagkus muling binigyang diin ng ICI na nakapokus sila ngayon sa 421 ghost flood control projects na nauna nilang inihayag sa publiko. Binigyang diin din ng ICI na ayaw nilang maging redundant o maulit pa ang anumang referral na isusumite sa Office of the Ombudsman. So right now, the fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghost project. So, uunahin muna namin yung mga wala pang referrals but have been identified to have been alleged ghost projects. Ipinauubayan naman ni Trillanes sa ICI ang pagpapaliwanag kung bakit hindi pa iniimbitahan si Senator Go. Samantala, hinikayat naman ni Senator Go si Trillanes na huwag lumihis sa katotohanan kasabay ng pag-iit na ang mga tunay na nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects ang siyang dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Hosaka na nitong October 20 ay muli silang nagpadala ng sabina kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inaasahan nilang haharap sa pagdinig bilang resource person ang dating kongresista sa nakatakdang pagdinig sa November 11 at November 12. Paliwanag ni Attorney Hosaka, pag-uusapan ng komisyon ang kanilang susunod na hakbang sakaling hindi tumugon o hindi magpakita si Ko sa pagdinig. Ayan. Yung kay former Congressman Saldico, we sent a new subpoena to him addressed to his Pasig residence and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. No? And once we've received this from them, then we will study the matter kung ano yung magiging next action or steps ng ICI. Sa kabila ng pressure at pagkukwestiyon ng taong bayan sa investigasyon ng ICI, tiniyak ni Attorney Hosaka sa publiko na hindi sila kalaban, kundi kakampi ng mga taong naghahanap ng hustisya sa mga anomalyang nangyayari sa proyekto ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.